Alright, at Jules, alam mo naman pumasok na talagang Lenten season at talagang naghahanda na ang ating mga boss. So ano-ano nga ba yung mga kailangan paghandaan? Ano-ano nga ba yung mga dapat at hindi dapat gawin? So ngayong umaga para bigyan tayo ng impormasyon dyan, makakasama natin ating very special guest. Let us all welcome again, Bishop Ephraim Tandero, Philippine Council of Evangelists. Good morning, Bishop. Good morning sa iyo, Diane, at again din sa iyo, Jules, at sa lahat ng ating mga tagapanood. Bishop, for the benefit of our viewers, ano ba talaga ang tunay na diwa ng Lenten season? Well, ang Lenten season ay panahon ng ating pagninilay-nilay, pag-iisip tungkol sa ating kaugnayan sa ating Panginoong Diyos, sa ating spiritual na buhay. Kasi kung makikita natin, masyado na nagiging secular ang ating lipunan at nagiging ang focus ay humanistic attitude. Kaya napakahalaga na merong panahon na 40 days na Lent at lalong higit nagtatapos doon nga sa tinatawag nating Semana Santa na ang mga tao ay nagkakaroon ng pagkakataon na isipin ang ating buhay, ang ating kaugnayan sa Diyos, ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, kung paano siyang nagpakasakit para sa atin, kung paano tayong tinubos sa ating kasalanan, na buhay na maguli para tayo magkaroon ng bagong buhay. So yun ang dapat na mabigyan ng diin sa ating pagdiriwang ng Semana Santa. Okay, Bishop, bilang mga Pilipino, no, bahagi na ito ng tradisyon at kultura, itong pag-celebrate nga at paggunita ng Holy Week. Pero sa tingin nyo, ano po ba yung mga basic na mga points na baka nakakalimutan natin? Well, ang nakakalimutan na ngayon nga, yung nasabi ko kanina, yung pagkakaroon ng panahon ng pagbibigay ng pag-iisip at pagninilay tungkol sa Diyos. Dahil napansin mo, nung dati-rate, pagdating ng Semana Santa, walang radyo, walang telebisyon. Pero ngayon, talagang tuloy-tuloy. Tapos, marami sa halip na magkaroon ng pagpunta sa simbahan o pagkakaroon ng retreat, namamasyal, nagsuswimming, nagpa-party, para bang nakalimutan na yung pagbibigay talaga ng panahon na isipin natin ang ating buhay at ang ating kaugnayan sa ating Panginoong Diyos. Yes, so Jules, this is more of a take advantage yung time, lalo na yung Holy Week kasi walang pasok yan. And dapat gamitin natin itong time na to wisely kung saan na spend time with the Lord at saka hindi yung kung saan kasi usually pag Holy Weekend yung perfect time or perfect venue para sa mga boss natin na iba nagbabakasyon, nakikipag-bond sa family. Siguro makikipag-bond tayo sa family natin pero in a way na nagsispend tayo together kay Lord Jesus Christ. So Bishop, meron bang mga, kasi inire-require ba ng simbahan na yung iba kasi nagpa-fasting, yung iba hindi, yung iba nagbibisita iglesia, required ba na gawin nila ito para doon nila siguro ma-celebrate yung Lent season? Wala namang sinasabing required. Hindi pinipilit, kundi ito'y dapat maging bukal sa kalooban. Kasi mahirap naman yung ginagawa nila, tapos wala naman ang kanilang loob doon. Para bang pakitang tao lamang, hindi naman tama yon. Kaya nga yung pagkakaroon ng abstinence, pagkakaroon ng fasting, pagkakaroon ng pananalangin o pagpunta sa mga simbahan, pagkakaroon ng personal retreat o kuminsan na community retreat, ito yung mga bagay na gagawin natin. At napansin natin dahil 4 na araw yan, simula sa Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, 4 na araw na meron kang holiday. Yung iba nga nag-uumpisa na ng simula ng Lunes o kaya pagdating ng Miyerkules, nag-umpisa na sila ng kanilang holiday. Ang mahalaga nito, kung meron man tayo ng pagkakaroon ng holiday, ay magkaroon tayo ng pamilya, panahon ng pagkakaroon ng pagbabasa ng banal na kasulatan, pananalangin, paglapit sa Diyos, pagpunta sa simbahan. Lahat ng ito ay para mapalalahanan tayo ng ating buhay ay hindi lamang pisikal, ang ating buhay ay hindi lamang material, meron tayong spiritual na kalagayan at ang ating kaugnayan sa Diyos ay dapat nating maisaayos, lalong higit sa panahong ito ng Semana Santa. Bishop, matapos yung Ash Wednesday, alam mo ba, Dayan din, ang daming mga kaibigan nakakausap ko na talagang nag-start na abstinence nila. Yes, meron silang hindi ginagamit doon. So, Bishop, ano po ba yung kahalagahan nito na meron kang isa-sacrifice na bagay? Yung pagsasacrifice mo ay hindi dahil para bang pinapasakitan mo yung sarili mo, kung hindi dahil mas in love ka sa Diyos, no? Mas in love ka sa Panginoon, ay mas bibigyan mo ng panahon yung mas mahalaga para sa Kanya. Para bang halimbawa, hindi lang naman sa pagkain. Halimbawa, yung mga bata na masyadong nasa Facebook o nasa computer games. O, sa panahon ng Semana Santa, abay sa halip na sila, mas panahon nila doon. Bawasan nila dahil mas in love
ng Diyos, mas magbibigay sila ng panahon para lumapit sa Diyos. Either sa kanilang pananalangin o pag-ninilay-nilay ng salita ng Diyos. So, hindi dahil nagpapakasakit ka at pinapasakitan mo sarili mo, kundi because you love God more than this, mas bibigyan mo ng panahon ang Diyos kaysa doon sa mga pangkaraniwang ini-enjoy mo sa buhay. And I hope also, Jules, no, this is the time for the people to understand and to realize na our real purpose here on earth is to really serve our Lord Jesus Christ. At siya lang talaga lahat. At secondary lang yung mga trabaho, yung mga pag-aalis-alis, na talagang i-focus natin yung buhay natin sa Kanya. Pero, Bishop, para sa inyo, ano bang masasabi niyo dun sa, Jules, nakakita ka nun every time papasok ang Semana Santa, sinasaktan yung sarili, yung Sa pasyon. Pampanga, di ba? Ang dami yun. Tapos magpapapako talaga sila sa krus. Sa tingin niyo ba, Bishop, talagang para sa inyo, okay pa rin ba yung mga ganong klase nga pagsasakripisyo? Yung ganung pagsasakripisyo, maaaring sa kanilang palagay ay pinapakita nila yung pagiging serious nila sa kanilang pagsisisi sa kanilang kasalanan. Pero hindi mo na kinakailangang pasakitan ng iyong sarili dahil yung ginawang kamatayan ni Jesus doon sa krus ay sapat na para talagang tayo tubusin sa lahat ng ating kasalanan. Dahil, tingnan natin, ang Diyos na lumalang ng lahat ng ito, ang Diyos na may hawak ng lahat, nagkatawang tao, si Jesucristo, nagkatawang tao siya, at Nagsakripisyo talaga just to save all of talagang, us. nung siya nakapako sa krus, sumigaw siyang, Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Tapos sinabi niyang naganap na, nabayaran na. Binayaran ni Jesus ang lahat ng ating kasalanan. Kaya hindi na natin kinakailangan dagdagan pa yung ginawa. Ang mahalaga ay tumugon tayo. Yun ang mas mahalaga. Ay angkinin natin yung kanyang ipinagkakaloob. Tanggapin natin yung kaligtasan at kapatawarang ipinagkakaloob niya. Yun ang mas mahalagang dapat natin gawin. Siguro kasi, Jules, more of ngayon ginigauge nila kung mas magrabe yung pagsasakripisyo or mas grabe yung gagawin mo, mas masisave ka. Siguro yun din yung mga notion ngayon ng mga tao, which is ngayon siguro more of talaga magnilay ka lang, talagang ialay mo yung buong Holy Week sa ating Panginoon, mag-discern. Pero yun, enough na yun. So, tama yung sinabi ni Bishop kanina. Dayan, kanina nabanggit ni Bishop, pahapiaw na nabanggit niyo po yung usapin tungkol sa mga kabataan ngayon na Facebook, puro ganun po. Since kino-consider na social media generation na po yung mga kabataan ngayon, at lalo na po bakasyon na rin ng mga kabataan po ngayon, ano po ba yung pwede nilang magawa dito sa social media, lalo na nag-start na po yung Lenten season? Ano po ba yung magiging ambag ditong social media para lalo mapalaganap yung kahalagahan ng Lenten season? Siguro ang pwede nilang gawin ay yung sa sobrang, yung kuminsan yung selfie nila, no? Bawas-bawasan yung selfie at tingnan na or kaya naman sa pagtingin nila sa kanilang sarili ay kanilang isipin ano ang kanilang buhay. Dahil yun nga, ang buhay naman natin ay maiksi lamang sa lupa. Yes. Kung ikukumpara natin, halimbawa mabuhay ka ng 80 years. Compared to eternity, napakaiksi nun, parang dot lang yun Kaya ang mahalaga, pag-isipan natin ano ang ating paghahanda, hindi lamang sa kasalukuyan, kundi pang habang panahon doon sa eternal. Kaya maganda nga itong Semana Santa dahil napapag-isipan natin. Visually, nakikita ng tao, nare-remind sila kung ano ang ginawa ni Jesus. Kaya nga sinabi ni Jesus na ang sinamang lalapit sa Kanya ay hindi niya tatanggihan at kaya nga binigay niya ang Kanyang buhay para sa atin, para tayo hanguin sa ating pagkamakasarili, pahanguin sa ating pagkasalanan, bigyan ng bagong buhay. At hindi naman killjoy si Jesus Hindi naman killjoy ang God. Ang gusto niya, mag-enjoy tayo ng buhay dahil sabi ni Jesus, na parito siya upang tayo bigyan ng buhay at ng kasaganaan ito. At not only that, binigyan din niya tayo actually ng choice. So, nasa sa atin na yan kung tayo susunod sa kanyang yapak o hindi. So, siguro instead of selfie, no, Jules, bago tayo magtapos ngayong umaga, instead of selfie, siguro we can post pictures on how to encourage, on how to promote, at kung paano natin may inspire yung mga tao to join, lalo na yung mga kabataan, sa Holy Week, kung paano yung proper way ng pag-celebrate ng Lenten season. At syempre, I think this is also a perfect venue for me to invite our mga boss na ako po mag-host ng Siete Palabras 2014 sa Santo Domingo. So, manood po kayo. April 18, Good Friday po yan. Of course, at this point, you have any last message to our viewers? Well, ang ating huling panawagan, ang Semana Santa ay kapahayagan ng dakilang pag-ibig ng Diyos.
na pinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin na nang tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay naparito sa lupa, ibinigay ang kanyang buhay para sa atin. At dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay magkakaroon ng kapatawaran ng kasalanan ng kaligtasan, lumapit tayo sa Kanya, at ngayong Semana Santa, lalo tayong maging malapit sa Diyos. Alright, very well said. Thank you so much for joining us this morning. That was Bishop Efraim Tendero, Philippine Council of Evangelical Churches.